At ngayon po ay nasa Book of Daniel na po tayo. Praise the Lord. Book of Daniel. Yan po ang pag-aaralan po natin. Si Daniel, si Prophet Daniel. So ilang lang po, ilang mga background about kay Daniel. Yes po, Sir Mike, nasa Cebu pa po. So Daniel was a young Jewish noble. Tama ba? Noble. Taken captive to Babylon around 605 BC during the first invasion of Jerusalem by King Nebuchadnezzar. At siya po ay nagtatrabaho as a government official and prophet under several kings. So kay Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, and Cyrus. And the book covers about 70 years. Imagine niyo ang Book of Daniel po, 70 years of Israel's exile in Babylon. Ibig sabihin, wala sila sa Jerusalem. Sila po ay bihag ng Babylonian Empire from the time of Daniel's youth until his old age. Okay, so simula kabataan hanggang tumanda si Daniel, sila ay nasa Babylonian Empire. So the Book of Daniel takes place during the Babylonian exile, a tragic but significant period in Israel's history. And the goal of Babylon, ito ang goal ng Babylon, okay, sa kanilang mga bihag, to re-educate and assimilate them into Babylonian culture. So gusto nila na turuan ang kanilang mga bihag na mga Jews na magkaroon po sila ng Babylonian culture, to make them forget their faith, identity, and homeland. So, ibig sabihin, parang gusto nilang i-brainwash. No? Gusto nilang i-brainwash ang people of Judah, ang people of God, no? Sa kanilang identity, pananampalataya. So, babaguhin lahat sa kanila, i-brainwash sila. But Daniel and his friends stood firm in their devotion to God, showing that faithfulness is possible even in a foreign and hostile land. Sino po dito yung marami po nag-share sa inyo ng maraming mga bagay, pero tumayo po kayo at nanindigan na hindi, ito ang aking pananampalataya. Jesus is my Lord and Jesus is my Savior. Kasi marami pong magbabahagi sa atin di ba? Wala naman pong masama na makinig, no? Kasi po, syempre, parang hindi naman natin sila of course, irerespeto pa rin po natin sila. Pero at the end, kailangan po nating tumayo at manindigan, ito ang pananampalataya ko, ito ang paniniwala ko. Ganito rin po ang nangyari dito po kila Daniel no? Ano nangyari sa kanila? Gusto silang i-brainwash, gustong baguhin yung paniniwala po nila, pero nanindigan po sila. Daniel and his friend. Hi, Convinced of Christianity. God bless you, my friend. Amen. Yeah, medyo okay na po dito sa Cebu. So, the Book of Daniel is divided into two main parts. Yung historical chapters, saka po yung prophetic chapters. At yun po yung pag-aaralan po natin. Okay? So, magsisimula po tayo sa Daniel chapter 1. Daniel chapter 1. At ang topic po, ang title ng ating topic ay pinamagatan pong Standing Firm in a Compromising World. Pwede po bang paki-live comment? Habang nagtatap po kayo, Standing Firm in a Compromising World. Standing firm in a compromising world. Compromising, praise God. Daniel 1, Standing Firm in a Compromising World. Praise God. Alam niyo po, ino-honor ni Lord ang mga taong nananatiling tapat sa Kanya, even in the midst of pressure. Okay, bato-bato sa langit ang tamaan magpatama, ang mga tatamaan magbago. Lagi tayong ganyan dito sa atin pong community. Kasi gusto po nating magpabago sa Lord. Alam ko po na sawang-sawahan na tayo sa buhay po natin. Gusto natin magkaroon ng change. Gusto po natin ng transformation. And many of us who are attending in our devotion, talagang binago na ni Lord. Amen? Sino po dito yung mga binago na ni Lord?
Yung talagang nakita mo, merong transformation na ginawa ang Lord sa buhay mo. Amen. Ayan, di ba? Ang dami na po natin. Nagsimula sa iilan, pero ngayon po ang dami na, mas masipag na tayo, mas mabait na tayo, pinabait na tayo ni Lord. Mas active na tayo mag-devotion, mas gusto na nating hanapin siya araw-araw. Diba? Ang daming binago. And God honors those who remain faithful to Him even in the midst of pressure, mga kapatid. Sasabihin ko po sa inyo, napakadaming pressure ng mundong ito. Lalo na kung gusto mong magbago. Lalo na kapag ikaw ay napapalapit sa Diyos. Napakadami po. Yan yung mga panahon na aayain ka ng mga kaibigan mo, i-impluwensyahan ka nila. Mas mahaba na po yung patience ko, Pastor. Amen. Diba? Mas dyan susubukin yung pasensya mo sa mga tao. Ang daming dadating na mga pressures. Ang daming dadating na mga pagsubok. Kapag nagsisimula ka ulit kumilala kay Lord, grabe, tuloy-tuloy ang mga pagsubok po na iyan. Kasi alam niyo kung bakit? Gustong hadlangan ng kaaway ang magandang nangyayari sa'yo. Kaya kung ikaw ay umattend dito sa atin pong live stream, kaya kung ikaw yung tao na umattend sa devotion, tapos biglang ang pakiramdam mo, ang daming mga problemang nangyayari sa'yo, may magandang gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ang kaibahan nga natin, kahit na ang daming dumadating, mas payapa tayo. May mga pagkakataon nga na wala namang nagbago sa sitwasyon natin eh, di ba? Pero ang binago ni Lord ang puso natin. Mas kalmado ka na. Mas nauunawaan mo na yung mga bagay na nangyayari sa iyo. Di ba? May mga nanonood ngayon, believe me. May mga nanonood ngayon na hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago yung sitwasyon ng buhay nyo. Tama? Nandiyan pa rin yun. Yung mga stress nyo, yung mga problema nyo, nandiyan pa rin. Pero ang binago ni Lord, yung pagtanaw mo, yung puso mo. Sure, Vern. Go, go, go. So, binago tayo ni Lord. Kaya kahit may mga problema, kahit may mga pagsubok, tingnan nyo, yung mga nagbigay, yung mga nag-donate sa ating Cebu mission trip, may mga kailangan din kayong pinansyal. May mga kailangan din kayong bayaran, may mga bills din po kayo, may mga financial struggle kayo. Pero bakit kayo nagbigay? 'Di ba? Parang okay, nagbigay tayo, hindi nyo inisip kung ano yung mga kailangan nyong isettle sa mga susunod. Ang inisip nyo kung paano kayo makakatulong. Iba ang ginagawa ni Lord. Ibig sabihin, binabago niya po tayo. Binabago tayo ni Lord. Wala nang tinanggap ko si Lord ulit sa buhay ko. Amen! Mas naging magaan. Ako ramdam na ramdam ko po yun. And nararamdaman ko rin sa inyong lahat na nandito kung paano po kayo mag-live comment, kung paano kayo mag-chat, kung paano kayo makipag-usap sa akin. Kitang-kita ko po na iba ang ginagawa ni Lord sa atin. Iba. May times na hindi ako maka-attend, Pastor, sa devotion, umaatake anxiety ko. Pero nandito ka ngayon, Sel. Nandito ka ngayon, Zelly. Di ba? So talaga nilalabanan po natin. Daming stress, pero casual delivered. Amen. Pero balance na lang po. Vern, it's okay. It takes time. No, it takes time. Siguro ang panalangin ko sa iyo na habang nandiyan ka sa process na 'yan, umiinom ka ng mga beer and all, dumating sa pagkakataon na mawala na yung sarap ng lasa ng mga iniinom mo sa iyo. Kasi meron kaming testimony diyan na ang nangyari ay dating manginginom, pero lalaki yon, manginginom, talagang grabe siya uminom, pero pinag-pray siya ng asawa niya hanggang sa nangyari, hindi na naging masarap yung lasa ng beer sa kanya, kaya tinalikuran niya na yung pag-inom niya ng alak. Amen. Simula na nag-devotion ako, sobrang kalmado. Amen. Sabi nga ng asawa ko, bakit hindi ka nalasing? Laging galit, napakakalmado mo. Ganyan ang nagagawa ni Lord. Amen. Takot na magmura, takot na gumawa ng kasalanan, puro worship song na lang. Diba tayo? Amen. Ang dami nakaka-relate. Amen. Kasi itong mga pinag-aaralan natin, hindi naman to sobrang lalim. Baguhan talaga ng buhay eh. Ito yung mga practical na
alam niyo yun, na ginagawa natin araw-araw, hindi ito Bible school na all about theology. Though may mga napapasadahan tayo. Pero kung ano kasi yung basic, yun minsan yung nakakalimutan natin eh. No? At itong mga basic na ito ang kailangan natin. Kasi kapag na-master natin ang basic, kapag na-master natin ang pundasyon, mas kaya tayong pataasin ni Lord yung pananampalataya natin. Diba? Kasi tama yung pundasyon mo eh. Tama yung sinimulan mo. Kaya kung nandito ka ngayon at naghahanap ka ng paano ba mag-devotion, paano ba mag-fasting, paano ba to, magsisimula tayo sa pundasyon, aayusin muna ni Lord yung sarili natin. Okay? Para kapag natututunan mo na yung mga bagay paunti-unti, hindi ka basta-basta masisira. Hindi ka basta-basta maguguho. Kasi tama yung pundasyon mo. Amen. Diba? Napipigilan nyo na yung mga sarili nyo ngayon? Opo, walang bash. Walang bash sa iba. We respect kahit na anong religion meron kayo. Baguhan ng buhay. Sa live na ito, safe space, baguhan ng buhay, at relasyon, hindi relihiyon. Relasyon ang binibuild natin sa lahat. Kung paano po tayo mas mapapalapit pa sa atin pong Panginoon. Wow, nakakatuwa naman pong basahin. Pastor, humingi ako ng signs. Plano ko na i-wave niya dahon, pero it's miracle po. Wave po talaga. Wow, praise God. Answered prayer sa'yo. Amen, Gia. At habang sumusunod tayo, expect greater things from God. Okay? So, standing firm in a compromising world. Compromising world. Ang Daniel chapter 1, nagsimula po ito nung si King Nebuchadnezzar ng Babylon ay kinonquer niya ang Jerusalem at dinala niya po sa kanyang lugar. No, he brought some of the best young men from Judah to serve in his royal court. Okay? So, kinonquer ni King Nebuchadnezzar ang Jerusalem at dinala niya ang ilan sa mga best young men para po paglingkuran siya sa kanyang royal court. At sino-sino yung mga napili? Si Daniel, si Hananiah, si Mishael, at si Azariah. At alam nyo, since sila po ay mga people of Judah, sila po ay nasa Israel. Okay? So, dahil sila ay dinala sa Babylon, at dahil nga sabi ko sa inyo, gusto silang i-brainwash. Gusto silang i-re-educate at i-assimilate or parang i-incorporate yung mga culture ng Babylonian tradition sa kanila kahit ang kanilang pangalan ay binago. So, binago ang pangalan ni Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah at sila ay tinawag na Belteshazzar, si Daniel, at si Shadrach, Meshach, at Abednego. Kilala niyo si Shadrach, Meshach, at Abednego, di ba? So, along the way, pag-aaralan po natin sila. So, these young men were trained in the Babylonian language, culture, and customs. But, when they were offered food and wine from the king's table, na ito po ay, violation po ito sa batas ng Panginoon during their time, no? Daniel resolved in his heart not to defile himself. Hindi siya nag-compromise. Ang mali ay mali. No, hindi siya porket ginagawa ito ng marami o dahil ito ang custom ng bansa nyo, pero kung ito ay labag sa kalooban ng Diyos, hindi niya ginawa. So even in a foreign land, surrounded by pressure to compromise, Daniel chose obedience over comfort. Pwede niyo po bang ilagay dyan, obedience over comfort? Obedience over comfort. And God bless him with wisdom, favor, and promotion. Okay. So, nung sila Daniel po ay hinahainan na ng pagkain at ng wine, parang napaka-timing naman ng pagtatanong ni Vern Lopez. Diba, Vern? Nagtanong ka about sa beer. Eto, si Daniel, ino-offeran sila na kumain at uminom ng wine sa king's table. Pero anong sabi niya? Anong ginawa niya? Daniel resolved in his heart not
to defile himself. Answered prayer na to, confirmation na to sa'yo. Vern, not to defile himself, si Daniel. So, pinili ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan ang pagsunod sa Panginoon. Obedience over comfort. Ang gusto natin ngayon, instant. Ang gusto natin, mabilisan. Ang gusto natin, komportable po tayo. Diba? Pero si Daniel po, anong ginawa niya? Sumunod siya. Hindi siya nag-compromise, mga kapatid. At anong kapalit nito? Dahil hindi siya nag-compromise, biniyayaan siya ng Panginoon ng wisdom, favor, and promotion. Gusto niyo po ba yon? Ng wisdom, favor, and promotion, sumunod ka sa Diyos. Maybe, hinihintay na lang ng Panginoon ang pagsunod mo. Hinihintay na lang ng Panginoon ang pagtalikod mo sa mga bagay na ginagawa mo bago niya ibigay sa'yo yung promotion na pinakamatagal mo nang hinihintay. Bago niya ibigay sa'yo yung wisdom, yung favor. All you need to do is to choose obedience. Choose obedience. Choose to obey the Lord. Piliin mo na sumunod sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Pastor, dinadahan-dahan ko po kasi yung kaibigan kong stress. Amen, Vern. Darating din yan. Darating din yan. Basta tayo, mga kapatid, no? Sumunod tayo sa Diyos. Itong ginawa nating Cebu mission trip, sumunod lang din ako sa Lord eh. Sumunod lang din ako sa Lord. Hindi ko inasahan na, imagine niyo, aabot ng 100K, halos, 100K ang nalikom natin, sa una, ay grabe, 100K likes. Grabe. Saktong-sakto, sabi ko, nung umabot ng 100K, biglang nag 100K likes din yung ano natin, yung tap-tap. Wow. Ang galing. Diba? Sabi ko, umabot ng 100K. First time. First time mission trip. Ganong kalaki. And it's a confirmation na what we are doing is right and pleasing in the eyes of God. If we will look in the eyes of eternity, hindi tayo naglilingkod lang sa loob ng church. Tayo ay humahayo. Tayo po ay hinahanap natin yung mga tao. Kasi alam nyo, si Jesus, ganun din po siya eh. Ganun din si Jesus eh. Pinupuntahan niya yung mga tao eh. Gumigising siya ng maaga para po i-set apart yung sarili niya sa mundo na nahanalangin sa Panginoon. Grabe. And after nun, tsaka siya magmimisyon. Itong ginagawa natin to, nagde-devotion muna tayo every morning. Diba? A lot of earth. Amen. So, nagde-devotion muna tayo, nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. And then after nun, tsaka tayo humahayo. Grabe. I am still in awe sa ginagawa ng Lord sa community na ito. Yes. Lahat naman kayo ay mga volunteers na. Kayo ay mga social media missionaries. Kaya, ayan yung mga pagpunta natin. Kung God will allow, makasama natin kayo sa mga pagmi-mission po natin to reach out more souls for Jesus. Grabe. So, do not compromise, brothers and sisters. Do not compromise. So, 3 bagay po ang iiwan natin sa umagang ito. 3 bagay. Makinig po kayo. Nandyan pa po ba kayo? 300 plus, kasama ang mga first-timers. Okay? Walang alisan. Turuan niyo po ang bawat isa na sumusunod sa... Amen. Madaming nakakilala kay Lord pero konti lang ang sumusunod. Oo nga po eh. Sabi, di ba? Handa na eh. Handa na ang... The harvests are many, but the laborers are few. Or the workers are few, di ba? Marami na nakahanda na po yung
Nakahanda na yung mga tao eh. Ang kailangan na lang yung hahayo. At yung ginagawa nating ito, Pastor Sil here po, nagpapadinner sa mga alaga. Okay po, Ate Jen. Yan, thank you po. So, itong ginagawa nating ito ay parte ng mission po natin. Our Great Commission to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Itong ginagawa natin to, mga kapatid, ay may may eternal impact. Na-miss namin ito, Pastor, we will until the end of devotion. Amen, amen. God bless you, Nadi. God bless you sa inyong board exam. Walang imposible. Pag uwi nyo po, baka ipalipat na kayo ni Lord sa bago pong church. Amen. Walang imposible sa Lord. Amen. Tinuturuan po tayo ni Lord. Okay, 3 bagay, mga kapatid. 3 powerful lessons from Daniel chapter 1. The first, faithfulness begins with small choices. Faithfulness begins with small choices. Relate po ako sa lahat ng sinasabi niyo. Amen. Para sa ating lahat ito. Faithfulness begins with small choices. Wala pong malaki na hindi nagsimula sa maliit. Lahat ng malaki na nangyayari sa buhay natin ngayon, dahil po yan sa mga maliliit na bagay na nagawa po natin. Kung ano ang buhay mo ngayon, yan ay resulta ng mga ginawa mo in the past. Diba? Who you are today, again, is a result of who you are yesterday. So, ang katapatan po natin sa Panginoon ay nagsisimula sa pagpili ng maliliit na mga desisyon. Daniel chapter 1 verse 8. Tingnan niyo po ang sabi ni Daniel. Daniel chapter 1 verse 8. But Daniel resolved that he would not defile himself with the royal food and wine. But Daniel resolved that he would not defile himself with the royal food and wine. Ibig sabihin, alam ni Daniel, alam ni Propeta Daniel, no, he is resolved. Ibig sabihin, alam niya ang kanyang stand. Hello po, Ann. Yeah, medyo simula lang po. You don't need to be great to start. Start so you could be great. Amen. Alam ni Daniel ang kanyang stand. No? Ano po, matibay ang kanyang pundasyon na ito ang aking mindset. I will not defile myself. Hindi ako kakain ng mga royal food. Hindi ako iinom ng royal wine. That is his resolve. At nakastick po siya doon. Yun po sa simula pa lang, alam niya na ang mga dapat niyang gawin at mga bagay na hindi niya dapat gawin. Mga kapatid, kung sino po tayo ngayon, kung anong mga nangyayari sa atin ngayon, kamusta po ba yung mga desisyong ginawa mo in the past? Ako, I believe, itong first mission trip natin na ginawa ngayon, lahat ng mga nangyari sa akin noong mga nakaraan, ito ay resulta ngayon. Kung paano ako tinuruan ni Lord, kasi before, lumilipad naman na talaga ako sa iba't ibang mga lugar. Actually, it's my fourth time to be here in Cebu. Pero yung 3 beses na nandito ako sa Cebu, ay work-related. Kasi po, nasa sales and marketing industry ako before. So, for the past 7 years ay nasa secular job ako. So, I traveled from Luzon, Visayas, and Mindanao. I've been to many cities and provinces. Pero ngayon, it's different. Dati, work-related, but this time, #only for a mission. Mission naman ngayon. Na dati, na nasa church lang tayo, pero this time, humahayo po tayo.
At gusto ko pong magkaroon ng kaisipan ng mga tao na ang tunay na paglilingkod ay hindi lamang po sa loob ng church. In whatever platform, kahit ikaw ay nandito sa social media, kahit ikaw ay pinapapunta sa iba't ibang mga lugar, be faithful. Kahit sa maliliit, kahit itong ginagawa natin to, kaya nga sabi ko sa simula, I want to be transparent Let us be faithful to God. Bakit tayo nakalikom ng 100,000 kung walang nagtitiwala? Bakit tayo makakaipon ng almost 100,000 sa first mission trip na ito? Na wala tayong ibang meron kundi ang pananampalataya at panalangin natin sa Lord. Nakakaiyak, di ba? Nakakaiyak yun. Sino magtitiwala sa atin kung hindi tayo naging tapat sa maliliit? So faithfulness begins with small choices. Resolve in yourself na ngayon pa lang, kapatid, ngayon pa lang, be faithful to God. In season and out of season, may nakakakita man sa'yo o wala mang nakakakita sa'yo, maging tapat ka. Kung ikaw ay asawang babae o asawang lalaking, maging tapat ka sa asawa mo. Hindi mo kailangang kunin yung cellphone, hindi mo kailangan na magpalito ng password. Maging tapat ka, may nakakakita man ng o wala. Kung may nakalagay na pera dyan, 1,000, diba? Sa harapan mo ngayon, or napulot mo, or nasa bulsa ng mister mo, huwag mong kunin, ibigay mo. Kasi hindi naman sa'yo yun. Maging tapat tayo. Huwag tayong magnakaw ng hindi sa atin. Huwag tayong makiapid. Alam ng Diyos ang ating mga puso. Amen. God knows. God knows. We cannot mock God. We cannot fool Him. Alam ng Diyos ang lahat. Omniscient God siya. God is all-knowing. But resolve in yourself, brothers and sisters. Ngayon pa lang, maging tapat ka. Kung may calling ka, maging tapat ka dyan sa maliit na yan. Amen? 1 million desire para yan. Amen. Nung time na nagsisimula tayo dito sa TikTok live stream, nung nagsisimula tayo, 120 followers, July 28. Ano lang naging consistent lang tayo. Na araw-araw nagde-devotion, araw-araw nag-share ng Word of God. Tapos ngayon, biglang dumami ng ganito. Lumawak. Sure po. Sige, sa Daniel's fasting. Consistency is the key din po talaga. Amen. Diba? Nagpatuloy lang tayo Naging tapat lang tayo sa maliit. Alam niyo kung paano ako mag-share sa inyo ngayon? Ganito ako mag-share kahit sa iba. Kahit sa konting mga audience. Hindi ko tinitingnan kung paano ako magtuturo sa dami ng tao. Kahit konti yan or kahit malaki yan. Kasi po binibigyan tayo ni Lord na alam niyo, ang dami ko nang na-attenan. Na-i-invite ako as guest speaker. So kahit yan ay maliit na youth service o kahit yan ay isang malaking anniversary, it's the same. Kasi bakit? Nakatingin tayo sa kaluluwa. Nakatingin tayo sa kaluluwa Amen. Magiging pastora ka din. Ang dami niyo po kasi na-touch na mga salita ni God. Amen po. Be faithful in small things. Be faithful, mga kapatid. Hindi ka naman agad-agad bibigyan ng Lord ng malaking entablado kung hindi ka nagsimula sa maliit. Diba? Naalala ko tuloy yung sa church namin sa Jael Pulo. Nagsimula kami sa isang maliit na bahay na may halos 30 to 50 attendance. Ganyan. 30 to 50 attendance. Tapos yung tithes namin, nandyan si Clarice. Nandyan sila Teacher May. Nanonood ngayon sila Kelly. Ang tithes namin noon, parang mga 3,000 per month. Ganyan. 3,000 per month, 3 to 5,000. Masaya na kami doon. Sobrang saya na namin doon. Pati yung stage namin noon, ang leet-leet lang. Sobrang leet ng stage. But along the way, as you follow God, as you become faithful to Him, kahit sa maliliit, nagugulat na lang kami, may mga workers na,
hanggang sa lumaki na yung stage, nakalipat na kami ng mas malaking church. Nakaka-touch po, Pastor Tululo. Amen. Ang dami ng mga workers at yung tithes namin, umaabot na ng mga 50,000, ganyan. 50 to lumalaki. Imagine niyo yun. So, God is good. Nagsimula sa maliit, pero dahil sa katapatan mo, kapatid, kasi nga sabi naman sa Word of God, yun ang mapagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa mas malaki. At kung dati hanggang JIL Pulong Buhangin lang kami, ngayon, global na. Global mission na ito. Sinong mag-aakala na naaabot natin ang iba't ibang panig ng mundo? Nakakapagbahagi tayo ng salita ng Diyos. At ngayon, nandito tayo sa Cebu. Nandito tayo sa Cebu para mag-share ng Word of God. Hindi natin kayang limitahan ang isip ng Diyos. His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Nandito tayo ngayon, nag-share ng Word of God. Sino bang may gusto nito? Gusto ko ba to? Gusto ni Lord. At dahil gusto ni Lord, nagustuhan na rin natin. At hindi rin ito magiging posible kung hindi kayo hinipo ng Diyos. Amen. Amen. Hindi rin kayo mag-i-stay dito kung hindi kayo hinipo ni Lord. Hindi kayo magbibigay kung hindi kayo hinipo ni Lord. Kaya ang Diyos po talaga ang dahilan ng lahat ng ito. At ang panalangin ko habang sumusunod ka, dagdagan ni Lord ang pagpapalang natatanggap mo. Kasi sa bawat pagsunod natin sa Diyos ay may kalakip na pagpapala. The more you obey, the more God will bless you. Don't get me wrong, not just in material blessings, not just in financial, pero kaya kang i-bless ng paying life. Kaya kang i-bless ng Lord ng buong pamilya, restored family. Amen? We will not look, pag sinabing blessing, ay blessing na pera lang. Hindi po. Yung blessing po na may kapayapaan ka sa puso mo. It's not about material things. We don't care kung i-bless tayo ng Lord ng materials because we are not after the gifts. We are after the gifter. We are not after sa mga binibigay ni Lord. Pero ang after tayo kung sino si Lord sa buhay po natin. Kaya tayo ay resolve ngayon, just like Daniel, we will not compromise. Mawala na po ang lahat, wag lang ang relasyon natin sa Diyos. Wag lang ang relasyon natin sa Panginoon kasi yun po yung pinakamahalaga. At the end of our lives here on earth, una lang po may mga mawawala, mga mahal natin sa buhay, mga taong malalapit sa atin, and eventually tayo rin po ay magpapaalam sa mundong ito. Pero let's make it as parang magkaroon tayo ng mindset ba na hanggang dulo, Lord, hanggang dulo ako magtitiwala sa iyo. Let's make it a resolve na nakakilala na ako sa iyo, Lord, hindi na ako aalis. Hindi na ako aalis. Amen po ba? So Daniel could have easily said, it's just food. Diba nung hinainan sila ng royal food and wine, pwede niyang sabihin na it's just food, no? Pero alam niya po kasi yung faithfulness from the very start. From the very beginning in small things. Alam niya po yun. What you decide privately determines how God will use you publicly. Again, what you decide privately determines how God will use you publicly. Kung ano ka ngayon, resulta ng private life mo yan.
Kung paano ka ginagamit ni Lord ngayon, base yan sa quiet time mo with the Lord. Base yan sa mga pag-iyak mo at pagluha mo sa Diyos. What you decide privately determines how God will use you publicly. Ganda. Ipapost ko lang sa aking social media. Ganda nun. Maging tapat ka in your private life. Amen? Maging tapat ka in your private life. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Pastor. Amen po. Maging tapat tayo. Doon sa mga panahon na walang nakakakita sa atin, sino ka? Ano tayo? Kapag walang nakatingin sa atin, kasi kapag tayo ay ginagamit ng Lord sa pulpit, kapag worship leader tayo, nagsimula ako as worship leader eh. Pero alam nyo, bago ako maging worship leader, ako po ay normal na attendee lang. I am just a member in our church. And after that, naging worker ako, naging worship leader, naging youth head, kabataan, at nile-level up tayo ni Lord. Nakikita siguro ni Lord yung katapatan natin. Kaya from being a mere member of the church, ngayon po pinag-handle na po tayo ng church. Magagawa ko ba yun nang hindi ako naging tapat sa Diyos? Magagawa po ba natin yun? Kung walang nakitang katapatan sa atin si Lord? Kahit sinong tao ang mag-down sa'yo, kahit na anong pagkakataon o problema ng buhay mo ang mahumila sa'yo pababa, kung ikaw ay tapat sa Diyos, walang kahit na sino mang pwedeng humadlang sa'yo. Kahit pagtulong-tulungan ka pa, kahit siraan ka pa, kahit gumawa pa sila ng mga bagay para siraan ka, pabagsakin ka, pero kung ikaw ay tapat sa Diyos, walang makakapigil sa iyong tumaas. Amen. Whoever humble themselves, they shall be exalted. Amen. Walang makakahadlang. Walang makakapigil. Kung may mga kaaway kayo, kung may mga tao na iinggit sa inyo, kung may mga tao na sinisiraan kayo, well, you don't need to please them. You just need to be faithful to God. That's it. Be faithful to Him. Lord, kahit po nasasaktan ako, kahit kung ano-anong sinasabi nilang paninira, wala naman pong katotohanan, kung ano-ano pong binabato nilang alegasyon sa akin, kung hindi naman yan totoo, edi, so be it. Hayaan mo sirahan ka nila. Ang gawin mo, maging tapat ka sa Diyos. Lord, I want to be faithful to you. I want to be faithful. Sabi dun sa kanta, just to please you is my desire. To offer an aroma. To offer an aroma that you desire, Lord. Offer an aroma of praise you inspire. And though there were times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I still love you. And though there were times I'm unfaithful to you, oh Lord, remember that I still love you. My deepest desire, my only desire, is to please you, Lord. Faithfulness begins with small choices. Integrity is doing what is right even when no one is watching. Amen. Integrity is doing what is right even when no one is watching. Kahit wala pong nakatingin sa atin. Sa mga estudyante,
Paano mo ba pinapakita yung katapatan mo sa Diyos? Huwag kang mangopya. Huwag kang mangodigo. Sa trabaho, kung ikaw ay nasa office, huwag kang gumamit ng mga bagay doon para sa personal use mo. Huwag kang mag-uuwi ng bond paper. Magpaalam ka. Gawin mo yung tama kahit walang nakakakita sa'yo. Kahit sa paglilingkod natin sa Lord, kahit yung paglilingkod natin sa Panginoon, hindi mo kailangan ng palakpak ng tao eh. Hindi mo kailangan na sabihin ng mga tao sa'yo, yung galing-galing mo. Hindi. Ang kailangan natin yung palakpak ni Lord. Yung palakpak ni Lord. Amen? Yes. You don't have to please others if it not pleases God. Amen. Tama. God is good. So merong verse na nagsasabi na I would rather stand, 'di ba, with God and be rejected by the world than stand with the world and be rejected by God. So, doon tayo kay Lord. Sige, marami kang kaibigan, pero makakabuti ba yan sa'yo? Nilalapit ka ba nila kay Lord? Okay lang na i-reject tayo ng mundo basta hindi tayo i-reject ni Lord. Let us stand with God. Stand with God. Yeah, we don't need the approval of men. Just the approval of God. So in a world... Sorry. Yes, Gail. In a world that constantly pressures us to compromise, God calls us to stand firm in our convictions, even when it's unpopular. Okay? Tumayo ka, stand firm, huwag kang mag-compromise, mga kapatid, huwag tayo mag-compromise. Tumayo tayo even when it's unpopular. Okay? Maging tapat sa maliliit na bagay. Faithfulness begins with small choices. Amen. Number 2, second point, mga kapatid. Praise God. The presence of the Lord is here. The Holy Spirit is here. He is touching us. He is transforming us. He is changing us from glory to glory. CXRL, bro, sobrang down ko ngayon because of our breakup. Anong gagawin ko? Sama ka muna dito sa devotion. Hayaan mo na yung brokenness mo ay i-turn ni Lord na ng joy, ng peace, and through your brokenness ay makilala mo si Lord. The second point, God honors those who honor Him. God honors those who honor Him. God honors those who honor Him. Yeah, praise God. That's the second point. God honors those who honor Him. Sabi dito sa Daniel chapter 1 verse 9, Daniel chapter 1 verse 9. Sa lahat ng mga bago dito, mag-join kayo sa community natin. Okay? So, TikTok community. Punta kayo sa profile ko. Tapos, sa bio ko may link. So, click nyo lang po yon. Join kayo sa group chat.
And subscribe na rin kayo sa YT and FB para po updated kayo sa lahat ng mga happenings. Second point, God honors those who honor Him. Daniel 1:9, now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Dahil hindi siya nag-compromise. Dahil siya ay sumunod. Obedience over comfort. Now God honors him because Daniel honored the Lord. Sa lahat po dito na nagbibigay ng parangal at karangalan sa Diyos, God will honor you. Pink. Matthew 6, Matthew will a prophet and man if gains the whole world and yet lose his own soul. Amen. When Daniel stood firm, God worked behind the scenes to open hearts and create opportunities. Nung tumayo po si Daniel, si Propeta Daniel, si Lord ang kanyang backup. Si Lord ang kanyang support. Si Lord ang kumilos behind the scenes. Amen. Humipo ng mga tao at nag-create, gumawa ng oportunidad. Hallelujah. Because you honor the Lord, God will create opportunities in your life. God will honor you as you honor Him. I declare that. Give honor to whom honor is due. And because you are honoring God, God will honor your faith. In Jesus' name. In Jesus' name. God will honor your faith. That's the word. Ano bang kailangan mo ngayon? Parangalan mo lang si Lord. Parangalan mo lang siya. Daniel didn't need to fight or argue. He just trusted God and stayed faithful. Sa mga panahong wala ka, sa mga panahong hindi mo alam kung saan kukuha, amen. Let your faith, tama si John Mar, let your faith bigger than your fear. Let your faith be bigger than your fear. Amen. Hindi mo kailangan makipagtalo sa Diyos. Hindi mo kailangan labanan ang kalooban niya. Magtiwala ka at maging tapat ka. Ganun lang ang ginawa ni Daniel. Kapag pinili mong maging tapat sa Diyos, siya mismo ang magbibigay ng pabor at daan para sa iyo. Siya mismo ang gagawa ng daan. Siya mismo ang maglalapit sa iyo sa mga tamang tao. Kaya itong trip natin sa Cebu na ito, ano po ito may divine intervention si Lord. Kinonect niya tayo sa mga tamang tao. At alam niyo ba, na nandito rin sa Cebu pa lang ngayon, nalimutan kong ikwento, nandito rin sa Cebu ngayon yung tumakbong congressman sa amin sa District 6 sa Santa Maria, Angat at Norzagaray, si Jad Racal, nandito rin siya, nag-live siya kahapon. At alam nyo, kahapon na napanonood siya, sabi ko, Kong, dito rin kami sa Cebu namimigay. Tapos parang imimit niya ata ako ngayon or bukas. We don't know yet. No, parang gusto niya na parang magkita. Parang ako sabi ko, gusto ko naming ma-meet Kong, ganyan. Sabi niya, "O sige, hanggang kailan ba kayo dito?" ganyan. Hanggang Friday pa po. Sige. Pag-usapan daw. So, you never know. Kinokonek tayo ni Lord sa mga tamang tao. Kaya sabi ko sa inyo, itong Cebu mission trip natin, kakaiba to eh. God is really here in this mission trip. At sa lahat ng mga mission trips pa natin. Amen? Amen. We never know kung saan tayo dadali ni Lord. Gusto kong gumawa ng video kung ano yung mga bagay na tinuro sa akin dito ni Lord.
Gusto kong gumawa ng video ng kabutihan ni Lord, kung paano siya kumilos and all. Tapos, gusto ko rin sabihin doon sa video na, kasi ang pangungusap sa akin ni Lord, na hindi ako bibili ng mga bagay na kailangan ko eh. Hindi ako bibili. Yun yung word. Hindi ko kailangan bumili ng mga bagay na meron na. Kasi, sabi ko nga sa inyo, I'm satisfied with my life now. I'm satisfied. Kontento ako sa ginagawa ng Lord sa buhay ko. At through all the resources na binibigay sa akin ni Lord, kasi hindi ko naman ito magagawa ng ako lang eh. Nagagawa natin yung mission po natin. So sabi ko, ayokong sayangin yung trust, ayokong magkaroon ng ibang kaisipan yung mga tao. So starting ngayon na nagkaroon tayo ng mission, I won't buy anything for my luxury. So sinuko ko na sa Lord yon. Hindi na ako bibili. I mean, hindi ko alam kung paano ibibigay ni Lord, pero hindi na ako bibili for my own self ng sasakyan, ng bahay at lupa, or ng kahit na ano man na maiiwan ko din sa mundong to. I just let God be the God of my life, no? Let God be God. Siya nang bahala. Even sa lahat ng mga mission trips natin, hindi ako gagastos. Pero God will provide. I believe God will provide. Sa lahat ng mga ginagawa natin dito sa community na ito, sa bawat pagmimission natin, si Lord ang kikilos. Si Lord ang magdadala ng mga tamang tao. Amen? God is our provider and He is there to connect us with the right people. Kasama na po kayo lahat doon. Hala sa atin. Amen? Basta ako, hindi ako gagawa ng paraan o ng kahit anumang bagay na masisira yung tiwala natin sa isa't isa. I will just follow God's leading and let God be God. Diba? Si Lord ang bahala sa atin. Kasi naman tayo, fully surrendered tayo sa Lord. God works in mysterious ways. Amen. Yes. And I want to be a blessing to other people as well. I want to be a blessing. Diba? Kapag nakalikom tayo ng madaming mga for support sa mission, pwede tayo mag-bless ng mga tao. Pwede tayo mag-bless ng pamilya. Pwede tayo mag-bless ng mga, alam niyo ginagawa ng ibang mga vloggers? Maganda yung ginagawa nila. Ito ay insight ko lang. Maganda yung ginagawa ng mga vloggers. Maganda yung ginagawa nila na they are sharing their blessing. Diba? Nagbibigay sila ng pera sa mga tao. Nagbibigay sila ng pera sa mga tao na nangangailangan. But one thing is missing. One thing is missing. Okay yun, yung magbigay ka ng pera, ng blessing sa mga tao. Kasi ganun din yung gusto nating gawin eh, di ba? Sooner. Makapagbigay tayo ng blessing sa mga tao na nangangailangan. Pero ang kulang, yung Word of God. Yung salvation. At yun yung gagawin natin. Hindi lang tayo magbibigay ng blessing sa mga tao, hindi lang tayo magmi-mission, pero ang gagawin natin, ang ibibigay natin sa mga tao, yung kaligtasan na hindi kayang nakawi ng kaaway. Yung assurance of their salvation. Yung gospel ni Lord Jesus. So the more we give to these people, no, kasama doon, yung salita ng Diyos. Pag-asa at kaligtasan. Kasi, mauubos yung pera eh. Di ba yung ginagawa ng mga vloggers, pag bibigay sila ng pera, mauubos yun. Makakalimutan nila yun. Pero hindi nila makakalimutan yung kaligtasan, yung prayer na yun, na gusto nating maalala nila, na hindi nawalan ng saysay yung pagtulong na ginawa natin. Kaya the next time, mag-aabot ako ng truck talaga sa kanila, the next mission trip, yun. Yung truck, sticker or what na maibibigay sa mga taong ito. Amen. And I hope as mission partners, no, tumulong po tayo, makiisa po tayo kung saan tayo dadalhin ni Lord. Alam nyo, hindi na tayo titingin na, bakit si pastor lang yung pupunta sa ganito, ganyan. Ako wala, nasa isip ko yun eh. Kung sinong ipadala ni Lord, sige, go. Diba? Kung sinong padala ni Lord. Hindi naman ako nandoon para mag-enjoy eh. Hindi naman ako nandito para magbakasyon or whatsoever. Nandito tayo para mag-mission. Hindi tayo nandito para pumasyal o kung ano man. Siguro mga ano na lang yun eh, mga bonus na lang po yun kung may luxury of time ka. Pero malinaw sa ating kaisipan na ginagamit lang tayo ni Lord. Amen.
para po magpunta sa iba't ibang lugar, magpunta sa iba't ibang mga bansa at bayan to inspire people, to pray for them, and for unbelievers to know Jesus as their Lord and Savior. At kabahagi po kayong lahat doon. Kasi nakita nyo yung yung growth natin eh. Nakita nyo lahat. 'Di ba? At walang magbabago po doon. The same mission, no? The same mission. Yun po yung gagawin po natin. Amen. Nakikita po nila kung ano inaano natin. Amen po. Amen, amen. So, purihin ng Panginoon. When you choose integrity, God takes care of your reputation. When you prioritize obedience, He provides the promotion. Alam nyo, dati, nung bata-bata ako sa church, talagang lang yun eh. Sumusunod lang talaga ako sa Lord. As in, yun lang. Sabi ko, may kalakip na blessing ang pagsunod. Yun lang. Sabi ko nga, like kong tinuturo the key to blessing is obedience. Kung gusto mong mapagpala ka ni Lord, sumunod ka. No, walang sayang na pagsunod, walang sayang na panalangin, walang sayang na sakripisyo. When you prioritize obedience, He provides the promotion. At kung ito mang nangyayari sa akin ngayon, ay promotion ng Lord, kung ito man ay promotion ng Lord, mas gagalingan ko pa sa pagsunod. Mas gagalingan ko pa sa pagsunod. Hindi ako mag-i-stay na, nandito na ako, I'm living the best days of my life. No. I will still follow and obey God. Hanggang dulo. Hindi lang sila papain ng tinapay, kundi ang tinapay ng buhay. Amen. The bread of life and the living water. Yes po, Pearl. Tomorrow evening. So that's the second point. God honors those who honor Him. Huwag kang mapagod na parangalan ng Diyos. Huwag kang mapagod na ibigay sa Diyos ang lahat-lahat. No? Nandiyan siya palagi. Mga kapatid, mukhang kailangan na nating magmadali dahil 17% na lang yung phone ko. Ano oras tayo nagsimulang mag-live? Para mga 7 ba? Yeah, to God be the glory. Amen. 7 a.m. Kanina, pagkagising ko, 100% siya. Kasi nag-church ako kagabi, nakatulugan ko. So, in 2 hours ay 17%. Siguro dahil naka-live ako. Pastor, na-miss namin to. Amen, Ate Jen. Oo, kahit nasa ang lugar tayo, dala-dala ko na lahat ng gamit ko. Basta kasi kahapon sobrang bagsak talaga ako eh. Kasi mula umaga hanggang gabi, no? Kaya sabi ko, pahinga muna po ako. Opo, meron ulit mamayang gabi. Mabilis talaga maka-lowbat pag naka-live. Okay. So, 16% na lang. So, kailangan natin tapusin yung third point. Okay, so third point. Oh, of course. Go. Number 3, God equips the faithful with wisdom and excellence. Gusto ko yun. Oo nga, na-miss natin to eh. Actually, kahit walang oras sana, tuloy-tuloy tayo. Tatry kong i-charge mamaya. Pastor, do you consider po having DJI Cosmo po para... Ano po yung DJI Cosmo, ate? Ito nga po. Mag-a-upgrade tayo ng mga gamit soon, no? Oo, talaga. Sige po, isi-check ko po iyan.
I-check ko ate. Yan. So, number 3, God equips the faithful with wisdom and excellence. Nag-hello po ang sale dito. Naka-black ano na ba ate? Black Friday sale. God equips the faithful with wisdom and excellence. Yan, number 3 po yan. Daniel 1 verse 17. Daniel 1:17. Sabi doon, to these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. God bless you, Cha. Pagagalingin ka ni Lord. Amen. Ang bilis bumaba ng battery, kaya kailangan natin mauna po ako sa Black Friday, Pastor. Wow! Last 15%. Sige, Ate Jen. Sige po. DJI Osmo. I-check ko po yun mamaya after. Oy, mamayang gabi. Sige, mag-ano tayo. Anong araw ba ngayon? Thursday. Sige, Ate Jen. At napapalitan ba yung ano? Di ba napag-usapan natin yun? Yung battery ng ano? Yung battery ng iPhone. O mahal din siya talaga. God bless you, Nancy Agkawili. Pagalingin po kayo ni Lord. Actually, matagal na nagpapapray si Ate Nancy eh. Pero, alam mo, wala pong mahirap sa Lord. Okay? Walang mahirap sa Lord. Yes, Pastor, napapalitan. Okay. Okay. Sige po. Okay po. Hindi ko alam eh, parang 60 plus ata, battery health. Let's see kung paano. 300. Kasi kanina 'di ba 17, ngayon 40 na lang. Di ba maganda na? Okay. Sige po. So itong number 3 napakaganda, mga kapatid. Meron ba dito natatakot mag-share ng Word of God? Yung number 3, Daniel 1:17. Daniel 1:17. Okay, 50%. Bilis na malupit. Big help those who answer questions here, especially the third points. Di ba may mga tao na natatakot, parang, Lord, pakikinggan ba ako ng mga tao? Ano bang mangyayari sa akin? Minsan nawawalan tayo ng confidence. Minsan po, napapangunahan tayo ng takot. No? But hear the word of the Lord. The third point, God equips the faithful with wisdom and excellence. Akala mo lang hindi mo kaya, pero kaya mo, kaya. Kaya mo. Diba sabi ni Carlo Aquino, akala mo lang wala, pero meron. Merong gagawin si Lord sa buhay mo. Hindi po natatakot, Pastor, pero hindi pa ganun ka-confident mag-share, Pastor. Actually, hindi mo kailangan maging confident eh. Ang kailangan mo sumunod. Kasi alam nyo, nung nagsisimula ako, may mga pagkakataon na i-on the spot kami. Sige, ikaw mag-share nito. Ngayon, I really need to be prepared, di ba? So, paano yun? Paano pag walang tumayo? Paano pag walang nagturo? Paano na lang? So, alam nyo, ang kailangan mong gawin minsan, sumunod. Magugulat ka kapag sumunod ka sa Lord kung paano kanya gagamitin. Yes, believe me. Magugulat ka. Na, parang hindi mo mai-imagine na, ako ba't yung nagsasalita?
Ako ba tong ginagamit ni Lord? All you have to do is to obey the Lord. Obey God. Siya talaga ang magbabago sa iyo, kapatid. Siya ang magdadagdag ng tamang knowledge, wisdom, and understanding sa iyo. God, the Holy Spirit, will put you into remembrance lahat ng mga bagay na pinag-aralan mo. Amen? Yes. Do not be afraid. I experienced that biglang apoy na mag-speak. Amen. Alam nyo dati, ginagawa ko, may mga outline din ako, ganyan. Alam nyo dati, ginagawa ko, word per word, kunwari, parang habang gumagawa ako ng sermon, gumagawa talaga ako lahat ng mga sasabihin ko, kahit yung mga joke, lahat, sulat ko yan. Word per word. Word per word, gagawin ko yon. Pero, kapag nandun ka na, magugulat ka, iba na yung mga sinasabi mo. No, para lang yung nag-ayos ka ng outline, pero si Lord pa rin talaga yung mag-aayos at gagamitin ka lang niya to really share the word. Pastor, okay lang po ba na hindi ako mismo nag-share? Ba't ngayon? Maganda po yun na nag-share ka ng mga Bible verses, pero you need to know how to share salvation. No? Ay, thank you po, Mayan. God bless you po. Maganda pa rin na nakakapag-share ka ng salvation. Kasi yun yung ginawa ko eh. So, 150 families na inikot natin dito sa Cebu, lahat na ngayon pinatanggap natin ng salvation. Simple lang. So, nagsabi lang ako sa kanila na mahal kayo ni Lord, may maganda siyang plano sa inyo, ganyan. Tapos, all you need to do is to accept Jesus as your Lord and Savior. Hindi komplikado. No, hindi libre ang buhay na walang hanggan. Tayo ay niligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. You don't need the salvation to be complicated. No, yung phrase lang na sabihin mo, mahal kayo ni Lord at may maganda siyang plano sa inyo. Diba? Yung gano'n na namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa inyo. You just need to touch their hearts and praise the Lord dahil yung 150 families na iyon ay talagang nagpray sila. Sabi ko, repeat after me. Magpray tayo. And alam niyo yun, they really welcome the Lord Jesus in their lives. Kung nakita niyo yun, fulfilling. May mga video ako. Siguro mag-i-edit lang ako tapos i-upload ko. Walang masasarap na pakiramdam na may mga tao na numbalik sa Panginoon. Napakasarap sa pakiramdam na yung pakiramdam na sumusunod sila sa prayers, they are accepting Jesus. Ang sarap mag-share dito sa Cebu ngayon kasi bakit? They are very open. Kasi may nangyari eh. Diba sabi ko sa inyo, kapag may mga nangyari sa buhay na trahedya, pagsubok, ang dali mong mag-share ng gospel kasi tatanggapin nila yan kasi kailangan nila ng prayers. Yes, maganda yun. Testimony. Actually, testimony is the best evangelism tool. Yung testimony ng buhay mo. Amen. Ay, ang sarap. Sobra. Sarap nung pakiramdam na yun. So yun, because Daniel and his friends remained faithful to God, pure, thank you, Ate Karen, God gave them wisdom and understanding far beyond others. Faithfulness unlocks divine favor and supernatural insight. Faithfulness unlocks divine favor and supernatural insight. Brothers and sisters, I pray for all of you who are watching right now, in Jesus' name, as you remain faithful to God, God will unlock divine favor and supernatural insights in you. Magugulat ka kung paano ka gagamitin ng Panginoon. Mabubuksan ng iyong isipan sa napakalaking bagay na gagawin ni Lord. God will unlock divine favor
Pag sinabing divine favor, pabor ng Diyos na hindi mo alam kung saan nagmumula. Amen? I pray yung mga divine helpers natin, ilocate kayo kung nasaan man kayo ngayon. Makikita nyo sila in Jesus' name. Makakatagpo nyo sila in Jesus' name. Hallelujah. God will unlock divine favor in your life. In Jesus' name. Claim it. Start to believe. Start to believe, brothers and sisters. Breakthrough is not coming anymore because breakthrough is here. Amen? It is here. Hawak-hawak na po natin. In Jesus' name. Amen. Breakthrough is here. Amen. Godly character is the foundation for godly wisdom. When we walk in obedience, God gives us wisdom that the world cannot match. Wisdom that sets us apart in schoolwork and leadership. Alam niyo po ako, simple lang talaga. Simpleng-simple lang ako magturo ng Word of God. Hindi naman sobrang lalim. No? Hindi naman ako yung sobrang Bible scholar. Sabi ko nga, disclaimer eh. No, I am not a Bible theologian. I am not a Bible scholar. But what I'm doing is just share and proclaim the Word of God. That's it. Yung maraming tao lang na makakilala kay Lord, yung mahipo lang yung mga puso nila, I believe that's the gift na binigay sa akin ni Lord eh. Yung kapag may nakita akong tao, feeling ko close na agad kami. Yung ganong pakiramdam ba na kaya nga kayo nandyan ngayon nanonood eh. Di ba parang there's some sort of connection ba na hindi naman tayo magkakakilala, hindi naman tayo related, di ba? Pero there's something, divine connections. Amen? So, God will give us wisdom. God will give us knowledge and understanding. Kung ito ang calling ng Lord sa buhay natin, ipoprovide niya lahat ng mga pangangailangan natin. Kung calling niya itong ginagawa niya sa buhay kong ito, nagmi-mission, nag-share ng Word of God, tingnan nyo. Diba? God is moving. God is providing all our needs. God is connecting us to the right people. Divine favor ng Lord because we obey God. Because we choose to become faithful to Him. God is able. God provides. God is awesome. God of wonders. God of miracles. Miracle-working God. Praise God for your life. Tunay na pagpapala at tunay na pagpapala sa iba. Amen po. At sa mas marami pang mga kaluluwa na nangangailangan ng salita ng Diyos. So, purihin po ang Panginoon. That's the 3 powerful lessons for today. Na-miss ko to. Praise God. Yan, Mace. Ayan sila, Mace. Praise God for leading me here. Praise God po. At salamat sa lahat ng mga tao na walang sawang sumusuporta sa gawain po natin. Siguro ito lang yung ilang mga questions na kailangan nating sagutin. No? Ilang mga questions lang. Have we compromised our values in small ways just to fit in? Meron ba na nako-compromise mo yung values mo para lang maging belong ka sa isang sa isang group o sa isang organization? Do we stand firm for God even when it costs us comfort? Or are we asking God for wisdom to lead faithfully in a world that rejects Him? So, ito yung mga reflection questions. No? Nag-compromise ka ba sa maliliit para maging belong ka lang? Tumatayo ka ba sa paninindigan ng Diyos? Do I stand firm for God kahit na ang kapalit ay comfort mo? Humihingi ka ba sa Diyos ng wisdom para mabuhay ng may katapatan kahit ang mundong ito ay punong-puno ng rejections? Yes, we are all humans. We fail at times. But God is still faithful. And though there were times we are unfaithful to God,
Sabi sa kanta, Lord, remember that I still love you. We are trying our best. No? We are trying our best, Lord, na makasunod sa iyo. At alam ng Panginoon, ang nakikita ng Diyos ang puso mo. At kung babagsak ka man, kung hindi ka man magiging tapat, balik ka lang ulit sa Panginoon. Lapit ka lang ulit sa Kanya. No? Hindi naman niya tayo itataboy. At habang nakikinig tayo dito sa atin pong morning and evening devotion, let us still hope, no, for the best. Na may ginagawa pa rin si Lord. May ginagawa pa rin si Lord. Akala mo lang wala nga, di ba? Pero meron. Meron siyang binabago, meron siyang dinadagdag, meron siyang inaayos. Kung hanggang ngayon wala pang nangyayari, kung hanggang ngayon wala pang katuparan yung panalangin mo, be faithful to God. Stand firm in the Word of God. Kasi minsan hindi yung sitwasyon ang babaguhin niya, ikaw at ang puso mo, ang pananaw mo, ang mindset mo. So do not compromise. Be faithful to God. Amen. Faithfulness begins with small choices. God honors those who honor Him. God equips the faithful with wisdom and excellence. And I pray in the name of Jesus, as you delight yourself unto Him, no, as you delight yourself unto God, as you serve Him, as you know Him, as you worship Him, ibibigay sa iyo ng Diyos ang mga pagpapalang hindi mo inaasahan. Ibibigay sa iyo ng Diyos, ibubuhos na sa iyo ang Kanyang pabor, ang Kanyang karunungan. Hallelujah. In Jesus' name, let us all pray. Father God in heaven, we thank you for this powerful morning. Your presence is so powerful. Your presence is so divine, Lord. We thank you for this opportunity na muli po, kahit nandito po ako sa Cebu at nasa malalayong lugar po kami, thank you for this privilege and opportunity to hear your word. Panginoon, we thank you, Lord, for the authority of your word. Salamat, ito po ang paniniwalaan po namin. Hindi po ang pagtanaw ng naming mga isipan, hindi ang pagtanaw ng tao, hindi ang personal na opinion ng iba. Ang tatayuan namin kung ano ang sinasabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita. At kagaya po ni Prophet Daniel, siya po ay hindi nag-compromise, siya ay naging tapat sa maliliit na bagay. Pinili niyang parangalan ka, Panginoon. At Lord, nakita na namin kung paano ka kumilos sa kanyang buhay. You honor him. You equip him, Lord God, and even his friends with wisdom and excellence in whatever they do. Nagiging successful po sila in Jesus' name. Ganun din po ang ibigay mo at iparanas sa amin as we choose to become faithful to you, as we obey you, Lord. Let the favor of you, God, and let the favor of men be upon us in the name of Jesus. Surround us with your favor. Surround us with your blessing. Surround us with your love in Jesus' name. Be upon us in Jesus' name. Maraming salamat sa bawat isa, Panginoon. Pagpalain mo po kami whatever we are doing today. Ano man ang mga errands, lakad po namin. Pagpalain mo kami, ingatan mo kami, proteksyonan mo po kami, Panginoon. Pinagkakatiwalaan namin sa iyo ang buong araw na ito. Maghimala ka, pagpalain mo po kami. We rebuke untimely death. We rebuke all the works of the enemy. Itaas po natin ang ating mga kamay, Panginoon. Bless these hands in Jesus' name. Lahat ng hahawakan ng kamay na ito ay pagpalain mo at dumaloy ang pagpapala at kapayapaan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat. Pagpalain mo po ang aming mga negosyo at trabaho.